Hello everyone, I'm Dr. Krista De Santos Belen, isang General Surgeon from Laguna, and welcome to episode 2 of our Lay Forum video series na hatid sa inyo ng Southern Tagalog chapters of the Philippine Society of General Surgeons, Philippine College of Surgeons, and Philippine Association of Laparoscopic and Endoscopic Surgeons. Ang Lay Forum video series na ito ay mga short lectures featuring yung favorite and trustworthy surgeons from the Southern Tagalog chapter na ang goal ay makapag-educate at makapagbigay ng tama at sapat na impormasyon tungkol sa mga common surgical diseases or mga sakit na kailangan ng operasyon. So for today's episode, ang topic natin ay isang minor surgical condition na tinatawag na sebaceous cyst. At tutulungan tayo ngayon ni Dr. Mark Buser, isang general surgeon from Laguna, upang magbigay linaw sa sakit na ito. Doc, ano po ang sebaceous cyst? Simple lang ba ito? Saan galing ang sebaceous cyst? Ang sebaceous cyst ay karaniwan nanggagaling sa sebaceous gland ng ating balat. Ang sebaceous gland ay isang maliit na organ na bahagi ng balat na gumagawa ng langis o sebum na nagme-maintain ng moisture at pumoprotekta sa balat natin. Kapag nababarahan ang gland o ang labasan o ang duct nito, naiipon ang langis o sebum sa loob ng gland. At dahil sa naiipon nga ito sa loob ng gland, lumalaki ito ng lumalaki hanggang sa nagiging bukol na siya na puno ng fluid o sebum. At ito ang nagiging cyst. At yun na nga ang tinatawag nating sebaceous cyst. Bukod sa collection ng fluids na bumubukol sa katawan, pwede pa ito maging komplikado kapag magka-infeksyon ang loob ng cyst. At nagiging na itong infected sebaceous cyst na ang laman na ngayon ay passed on na. Ano ang mga sintomas ng sebaceous cyst? May nakikita or nakakapa na bukol sa ilalim ng balat, na karaniwang nakikita sa muka, sa leeg, sa katawan, or sa mga braso at binti. Pwede rin itong may mata or punctum or wala. Minsan naman ay may pamumula or pamamaga at masakit kapag nahawakan kung may infeksyon. Kapag pumutok naman ito, pwedeng may laman na white, yellow, brown, or gray na foul-smelling material na malagkit or cheesy, pasty in texture. Dok, kailangan ba talagang operahan ito? Pwede ba itong terisin? Pwedeng gamot lang? O kailangan ba tanggalin? May chance na kusang nawawala ang sebaceous cyst kapag maliit lamang ito. Pero mas madalas na same size lang ito sa mahabang panahon o dahan-dahan lumalaki. Kapag hindi siya nawawala, most probably ay kailangan ng operahan ito para tanggalin. Sa ngayon, wala pang epektibong gamot ang nagagamit laban sa sebaceous cyst. Primarily ay tinatanggal talaga ito ng opera. Okay, pwede bang siyang tirisin? Not advisable since masakit yon. At mataas ang chance na bumalik lalo na kapag naiiwan ang gland capsule o yung source ng cyst. Dok, may mga test pa ba na ginagawa bago operahan ng sebaceous cyst? Ito ay depende sa mga sintomas at examination sa patient kung kakailanganin ng mga test. Ang mga pwedeng ipagawa o i-request ng doktor ay ultrasound, CT scan, or initial na biopsy bago planuhin ang operasyon ng pagtanggal ng sebaceous cyst. So paano tinatanggal ang sebaceous cyst? Ginagawa ito ng isang surgeon or kahit sinong doktor na capable ng minor surgery. Ginagawa ito sa minor operating room ng hospital or sa clinic na may nararapat na kagamitan para sa isang minor surgery. Una, nililinis ng mabuti ang paligid ng cyst gamit ang disinfectant. Then, tinuturukan ng local anesthesia o pampamanhid yung paligid ng cyst. Masakit man ang baging ito, ngunit isa itong importanteng step para maiwasan ang additional na pain sa gitna ng opera. After na mga 2 minuto, tinetesting ng doktor if may nararamdaman pa na pain ng pasyente sa paligid ng cyst. If wala na, gagawa ang doktor ng hiwa sa balat sa ibabaw ng cyst hanggang umabot siya sa ilalim ng balat o sa subdermis. Pagkatapos ay dahan-dahan niyang ihihiwalay yung lumaking gland o yung cyst mula sa ilalim ng balat gamit ang surgical blade o pwede yung electrosurgical unit o yung cautery. After matanggal yung cyst, maaaring linisan niya ng disinfectant yung loob ng sugat at pwede rin lagyan ng drain depende sa laki ng sugat. Sinasara ang sugat gamit ang nylon suture or silk suture
or absorbable or yung natutunaw na sutures. After ng opera, karaniwang nireseta na gamot na antibiotics na pang isang linggo, gamot sa kirot at disinfectant ng sugat. May follow-up rin sa inyong doktor kadalasan after ng 5 to 7 days para ma-check kung kamusta kayo at ang inyong sugat. Dok, babalik pa po ba ang sebaceous cyst pagkatapos operahan? Kapag natanggal na po ang capsule or sac or bahay ng sebaceous cyst kasama ang laman nito, hindi na po dapat umulit ang sebaceous cyst doon sa same area na pinagtanggalan nito. Pero hindi po ibig sabihin na hindi na kayo pwedeng tubuan sa ibang parte ng katawan. Ngunit depende pa rin po ito sa final na biopsy. Kung ang resulta ay sebaceous cyst, ito ay isang benign or non-cancerous na bukol na hindi na dapat umulit. Ngunit kung magkataon po na ang resulta ay malignant or cancerous, dito po kakailanganin ng additional na test or treatment or surgery para hindi na umulit ang bukol. Thank you for listening and see you on our next episode. Bye!